Dahil sa kalokohang ito ni Ye Xiao ay nakatanggap siya ng matinding gulpi at kambal na bukol kay Master, at may pahabol pang sipa sa tumbong. Kasabay nga ng pagbagsak ni Ye Xiao ay nasalo naman ni Shu ang kanyang spiritual tool, samantala pagtalikod naman ni Master ay mabilis na bumangon nitong si Ye Xiao at sinasabing si Lu Shu naman ang nauna, bakit ako lang ang may tama. Pero ilang sandali pa ay tumayo na din si Ye Xiao habang ang ibang cultivator ay nakita na ang lagusan na pinagmumulan ng kakaibang enerhiya. Humanga pa nga ng bahagya dito ang ating bida dahil umano ang pinto na pinasukan nila ay naging pinto para makalabas sila. Sinabi pa nga nito na pambihira ang katalinuhan ng gumawa ng ruin na ito. Sinabi naman ni Master KG Wei na mauuna na siya upang makita kung anong meron sa lagusang ito. Matapos nga nito ay mabilis na lumipad si Master patungo dito. Ang lalaking may dilaw na buhok nga na ito ay iniisip na malamang sa maunahan silang makahanap sa clue ni Master at sakit sa ulo ang mga individual cultivator na nagtitipon-tipon at nakaharang sa lagusan. Ilang sandali pa nga ay dinapirek nito ang karamihan sa mga individual cultivator na kasalukuyan namang nagrereklamo at tinatanong kung sino ang tumulak sa kanila. Sinabi nga lang ng isang ito na huwag kayong tumigil at magpatuloy kayo sa paglalakad. Sa takot nga ng mga individual cultivator na ito ay nag-umpisa na silang magtulakan kung saan pati ang ating bida ay nasama na din sa gitgitan. Ayon na sa ating bida ay nais paunahin ng mga B-rank na ito ang mga individual cultivator upang kung magkaroon man ng di inaasahang pangyayari habang nag-explore ang mga ito sa sentro ng ruin ay hindi sila ang agad-agad na mapapahamak. Bigla namang napansin ni Shu ang isang B-rank na ito na miyembro ng Kamisho kung saan nag-cast nga ito ng invisibility spell. Inilabas nga ng ating bida ang kanyang salamin habang iniisip na gustong samantalahin nito ang kasalukuyang magulong sitwasyon nila. Ginamit na nga ni Shu ang kanyang sun mirror upang ilawan at hanapin ito dahilan upang humina ang epekto ng invisibility niya. Nagulat nga ito dahil hindi niya inaakala na makikita siya ng ating bida gamit ang kanyang spiritual tool. Sunod nito ay tumalon pa ang ating bida at sinabing may shadow monster doon, bugbugin niyo. Agad ngang inilabas ng isang B-rank ang kanyang fire element kaya naman tumalon-talon ito upang makalayo at umiwas, pero patuloy lang siyang iniilawan ng ating bida kaya naman naiinis na ito. Nag-cast naman ang lokong ito ng kanyang spell, kaya sinabi ni Noji na ako ito itigil mo yan. Pero pasensyahan na lang daw sila wika ng lokong ito, dahil panakast niya ang Fire Phoenix ay hindi na niya ito mapipigilan. Mabilis nga itong umalis sa kanyang pwesto upang makaiwas sa Fire Phoenix habang sinasabi na, sinadya mo talaga akong atakihin, kasalanan nito ng batang mula sa Dragnet kung bakit daw ba naman masyadong mabilis na naalerto ang ating bida at napansin agad siya. Mabilis namang nakakahabol sa kanya ang Fire Phoenix kaya naman ginamit nito ang kanyang mga spiritual tool na Shuriken at ilang sandali pa ay nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog ang salpukan ng kanilang mga kapangyarihan. Ang mga individual cultivator nga na ito ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan at tila laban daw ito ng mga Diyos sa lakas ng kanilang mga pag-atake. Pero ilang sandali pa matapos ang pagsabog ay mabilis na gumalaw ang mga Shuriken na ito patungo sa mga individual cultivator dahilan upang matakot ang mga ito ng sobra-sobra. Napapikit na nga lang ang mga ito sa takot nila pero may isang kamay na sumalo sa mga Shuriken. Ito nga ay walang iba kundi ang ating bida at habang hawak-hawak niya ang mga ito ay sinabing magandang klase ang mga Shuriken na ito, siguradong absuelto na naman ang divine water ko, habang ang dalawang individual cultivator ay nagpapasalamat lang naman sa ating bida. Ilang sandali pa ay nag-vibrate ang mga Shuriken na hawak ng ating bida, kaya naman napatingin ito kay Noji na kasalukuyang kinokontrol ang hawak niyang Shuriken upang mapabalik ito. Naiinis na nga din itong si Yoji dahil sa masyadong mahigpit ang pagkakahawak ni Shu ay hindi niya mapabalik ang mga ito. Lalo pa nga itong inasar ng ating bida at mabilis na tumakbo palayo habang si Yoji naman ay iniisip na target na talaga ni Shu ang mga Shuriken niya. Iniisip din ito kung ano bang meron sa ating bida dahil masyado umano itong nakakaasar. Muli gumamit pa ng mas malakas na spell si Yoji para mapabalik ang mga Shuriken nito na ayaw namang pakawalan ng ating bida kaya nilagay niya ito sa kanyang seal dahilan upang mawala ang kontrol ni Yoji sa mga ito. Nagtataka nga ito sa kung anong ginawa ng ating bida upang mawala ang kontrol niya sa mga ito. At habang nakatingin ito sa tumatakbong Lu Shu ay sinabi nitong na-expose ang invisibility niya tapos naman ngayon ay kinuha pa ang mga Shuriken niya kaya sisiguraduhin daw niyang mamamatay ang ating bida. Tumalon-talon nga ito sa mga poste ng kastilyo upang mabilis na mahabol ang ating bida.
Ilang sandali pa ay ginamit muli nito ang kanyang invisibility kung saan habang tumatakbo nga ang ating bida ay napatanong pa ang isang individual cultivator kung ninja technique daw ba ang gamit nito. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakatikim ito ng sapatos sa mukha, dahil sa pagmamadali nga ni Yoji na mahabol ang ating bida ay sa mga cultivator na ito nagpalipat-lipat na tumalon. Ilang sandali pa nang makalapit na siya sa ating bida ay sinabi nitong mauna ka na sa impyerno, pero may sumigaw naman ng dumapa ka. Ito nga ay si Yi Xiao na kasalukuyan na ding nakahandang umatake. Habang nasa ere nga si Yoji ay nagulat ito pero mabilis naman siyang nakaiwas sa pag-atake ni Yi Xiao at sa paglapag nga nito habang papalapit sa kanya si Yi Xiao, ay naisip ng ating bida na masyado umanong maaga ang paglabas ni Yi Xiao. 2 minuto nga bago ang pagpapahabol ni Shu dito ay napag-usapan pala nila na magpapahabol si Shu dito at ilalayo sa iba pang B-rank tsaka nila pagtutulungan ito upang masiguro ang kanilang pagkapanalo. Inilabas naman ni Yoji ang buo niyang kapangyarihan at sinabing kung gusto mong mauna kang mamatay ay ayos lang sakin. Habang nanunood ng alang sa Gedli ang ating bida ay iniisip nito na kakaiba ang espada ni Yoji at may shuriken pa ito kaya naman sigurado umanong mahihirapan si Yi Xiao sa magiging laban nila. Pero di naman daw aatras si Yi Xiao at pumustura na nga ito at nag-charge para sa magiging pag-atake niya. Nagpang-abot nga ang mga ito pero ilang sandali pa ay tumatawa itong si Yi Xiao kaya naman napapaisip si Yoji sa kung anong tinatawanan nito, hanggang sa maramdaman niya na hindi niya kaya si Yi Xiao kung physical na lakas ang usapan dahil madali din siyang pinatalsik ni Yi Xiao sa was-iwas ng kanyang sibat. Ginamit na nga ni Yoji ang Purple Python technique niya, habang si Yi Xiao ay hinanda naman ang Black Dragon technique niya. Pagcast nga ng mga skills nila ay agad na naglingkisan ng dragon at ahas na ito, habang si Yoji at Yi Xiao naman ay parehas na tumatakbo pasugad sa isa't isa hanggang sa magpang-abot na nga ang mga ito at nagkaroon ng mabilis na palitan ng mga pag-atake. Sa bilis nga ng pag-atake nila ay hindi na halos makita ng mga individual cultivators ito, sinabi pa nga ng isa na mas malakas pa ang mga spirit weapons nila kaysa sa kanila, pero nagulat ang mga ito nang makita nila ang isang kulay gintong bagay umano. Habang mabilis na tumatakbo nga ang ating bida ay sinabi ng isa sa mga ito na Pikachu, ikaw pala si Pikachu. Nainis nga ang ating bida nang marinig niya ito kaya naman bahagya itong napatigil at tinanong sila kung bakit nila ito tinatawag na Pikachu dahil hindi naman umano maiikli ang mga binti niya. Dagdag pa ng ating bida ay mas mainam pa daw kung Flash ang itawag sa kanya. Sinabi naman ng ibang cultivator na ang gintong bagay o ang divine water ng ating bida ay ang spiritual tool ni Earl. Si Earl ay ang B-rank na napatay ni Nieting ng tambangan ang sinasakyang train ng ating bida. Sinabi nga ng lalaking ito na may itim na damit na nakita niya sa isang post mula sa Dark Kingdom ang balita patungkol sa pagkamatay ni Earl at mukhang totoo nga daw talaga ito dahil nakita niya ang divine water. Sinabi naman ng may pulang damit na maging si Anthony mula sa Dark Kingdom na isa ding B-rank ay napatay din ng Dragnet. Sinabi naman ng gorilyang ito na nung mga panahong si Earl pa ang nagmamay-ari sa Divine Water ay sobrang liit lang nito, kaya hindi siya makapaniwala sa kung paano ito lumaki ng ganun kabilis. Ayon nga daw sa nakalap nitong impormasyon ay kailangang pakainin ng spiritual tools ang Divine Water upang lumaki, kaya malamang daw sa nakakatanggap ang ating bida ng madaming resource mula sa Dragnet. Sinabi naman nito na ang problema ay kung gaano nakadami ang nakain ng Divine Water dahil sobrang laki na umano nito. 2 laban sa 1 na nga daw kaya sinabi ng nakapulang damit na naawa na siya kay Yoji. Pero sinabi naman ng nakaitim ng damit na manood na lang muna tayo at tignan kung ano ang mangyayari total hindi naman ito ang unang beses na nangyari ito sa pagitan ng Kamisho at Dragnet. Sabay-sabay ngang humahanga ang mga ito kay Nieting habang naiisip ng mga ito na sobrang yaman daw ng Dragnet na mukhang wala nang mapaglagyan sa mga kayamanan nila at binigay na lang sa isang B-rank na si Shu. Nabahing-bahing naman ang ating bida dahil hindi naman ito binibigyan ng resource ng Dragnet bukod sa mga spiritual stones na hindi naman niya magamit para ma-improve ang cultivation niya. Mabilis naman itong nagtungo kay Yi Xiao upang tumulong sa laban, at nang mapansin nga ito ni Yoji ay sinabi nitong si Yi Xiao lang mahirap na kalabanin, uunahin ko na munang patayin ang dilaw na kuto. Ginamit nga ni Yoji ang buo niyang lakas dahilan upang ma-outbalance si Yi Xiao at sunod na inilabas ni Yoji ang kanyang mga shuriken sabay mabilis na inatake ang ating bida. Habang patungo nga sa ating bida ang mga shuriken ay napatigil ito kaya naman iniisip ng mga individual cultivators kung napatigil daw ba ang ating bida sa dahil sa takot nito, samantala tinipon naman ni Shu ang divine water sa kanyang mga kamay habang sinasabi na ito ang hinihintay ko.
Pinag-expand nga ni Shu ang Divine Water upang sanggahin ang mga Shuriken, na unti-unti ngang natutunaw nang mahuli ito ng Divine Water. Sunod nito ay natulala na lang pati si Yishao nang mabilis na tumakbo palayo si Shu dahil akala niya ay tutulong ito sa labanan pero hindi at Shuriken lang pala ang habol nito. Habang tulala pa din nga si Yishao at Yoji ay nagtungo naman si Shu sa lagusan upang ipa-absorb ang mga Shuriken. Samantala nagulantang naman ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Ang nakaitim nga ng damit ay nakahawak at alalay na sa kanyang ulo nang makita niya ang pamamaraan ng ating bida sa kung paano niya pinalaki ang Divine Water. Napatanong na nga lang din ito kung sa ganung paraan nakuha ni Shu ang iba pang spiritual tools para ipack-in sa Divine Water. Habang ang nakapulang damit naman ay sinabing mukhang pumasok lang ang ating bida sa ruin para sa spiritual tools. Ang Gorilya namang ito ay nagsimula ng maawa sa Kamisho, dahil sigurado umanong matutunaw na ang mga Shuriken na nakuha ng ating bida at malaking kawalan din ito sa Kamisho. Sinabi pa nga ng mga ito na kailangan nilang mag-ingat sa ating bida sa susunod nila itong makita at huwag hayaang makalapit sa kanila dahil hindi din umano magiging pabor sa kanila ang kalabanin nito kaya mas mainam kung iiwas na lang sila. May nagtanong naman kay Coral kung ang nakita daw ba nila ay ang lalaki na gusto ni Coral. Sinabi naman nitong siya nga habang namumula pa ang pisngi kaya naman hindi makapaniwala ang mga kasamahan nito mula sa Immortals. Habang si Noji nga ay hindi pa din makapaniwala na wala na sa kanya ang mga Shuriken niya ay sinabi naman ng kasama ni Coral na ganap na nitong nauunawaan ang sinabi ni Coral na ang yaman niya ang susi upang mabihag ang puso ng ating bida. Sinabi din nitong mukhang lubusan mo na nga siyang kilala. Pagtingin nga ni Yishao kay Noji ay mukhang hindi pa ito nakaka-move on. Kaya naman magandang pagkakataon na daw ito at bigla nga niyang inatake si Noji na di na nakuhang makadepensa sa sakit ng pangyayari. Tila manhid pa din nga ang katawan ni Noji sa sakit ng pagkakawala ng kanyang mga Shuriken kaya nakatanggap ito ng sunod-sunod na pag-atake mula kay Yishao hanggang sa tuluyan na itong magsuka ng dugo. Matapos nga itong magsuka ng dugo ay nakita nilang sinisipsip ng sahig ang mga dugong ito kaya naman daw kailangan nilang mag-ingat. Dahan-dahan namang naglalakad si Yishao patungo kay Noji, na natauhan naman na matapos makatanggap ng sunod-sunod na pag-atake, iniisip nga nito na tuluyan siyang manghihina pag nagpatuloy ang kanilang laban. Bukod nga kay Yishao ay siguradong sasamantalahin din ng ibang organisasyon na patayin ito pag tuluyan siyang nanghina kaya naman kailangan niya umanong makatakas. At ang ibig sabihin nga daw nito ay kailangan niyang gamitin ng isang sekretong pamamaraan at inilabas niya ang kanyang aura habang unti-unting gumuguhit ang dugo nito mula sa kanyang mga mata. Nagulat naman si Yishao nang makita niya ang teknik na ginamit ni Noji, at tila may kakaiba umano sa mga ito dahil kaparehas ang aura na nararamdaman niya dito mula sa mga cultivator na nakita nila sa Mangshan Ruin kung saan sinakripisyo ng mga ito ang kanilang buhay para sa kanilang layunin at mabigyan ng higit na kapangyarihan ang kanilang leader. Ilang sandali pa ay naalala ni Yishao ang sinabi ni Nieting na ang mga miyembro ng Kamisho ay may kakaibang teknik kung saan kaya nilang lagpasan o higaitan pa ang kanilang kasalukuyang kapangyarihan pero ang teknik na ito ay nagkukonsumo ng kanilang life force. Sinabi nga ni Noji na nararamdaman niya ang daloy ng malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, hindi man daw magtatagal ang epekto nito pero malamang sa sasapat na ito upang mapatay si Yishao at sumigaw nga ito habang sinasabi na Yishao katapusan mo na. Mabilis nga itong tumalon patungo kay Yishao na nagulat naman sa bilis nito. Ngunit sa pag-atake ni Noji na ito ay siya pa ang nagulat, sa kadahilanang bago pa tumama ang kanyang pag-atake ay mabilis nang tumakbo palayo si Yishao sa takot nito. Sumisigaw nga ito sa galit niya kay Yishao kung saan tinawag pa itong, baboy asan na pride mo bilang isang B-rank, wala ba talagang kwenta ang mga dragnets pero kahit anong sigaw at pangungutya nga ang sabihin ni Noji ay wala naman na itong magawa. Dahil takbong walang lingunan na ang ginawa ni si Yishao, wala pa din talagang tatalo sa sayo na chi-style ni Shu. Samantala tamang awit na naman sa Gedli ang ating bida habang inaabsorba ng Divine Water ang mga Shuriken, nang bigla nitong narinig ang pagsigaw ni Noji kaya naman iniisip niya kung hindi pa ba ito tinalo ni Yishao dahil nakuha na niya umano ang mga Shuriken nito. Pero hindi na bale umano dahil B-rank naman si Yishao at kailangan niya pang pagplanohan ang susunod niyang gagawin matapos maabsorb ang mga Shuriken dahil dito sa sentro ng ruin ay madaming lagusan at para itong maze. Hanggang sa ilang sandali pa ay nagdaan sa tabi niya si Yishao kung saan hindi ito huminto sa pagtakbo pero sinabihan naman siyang tumakbo na din dahil si Noji umano ay tinataya na ang kanyang buhay para patayin sila. Hindi pa nga nakakatayo ang ating bida mula sa kinauupuan niya ay naramdaman na niya ang kakaibang aura na patungo sa kanya.
Agad-agad ay lumingon si Shu dito ay nakita niya si Noji na galit habang sinasabi na huminto ka sa pagtakbo Yishao. Mabilis ngang nagtago sa Gedli ang ating bida habang si Noji ay napahinto at kaliwat kanan ang lingon nang ma-realize niya na tila isang maze ang outer part ng sentro. Ilang sandali pa ay nagsisigaw na ito sa tuwa dahil sa tila maze na lugar na ito ay makakahanap siya ng lugar upang mapagtaguan niya nang makarecover siya. Matapos na daw siyang makarecover ay papatayin niya si Yishao at may pagkakataon pa siya upang makuha ang core ng ruin. Pero ilang sandali pa ay nakita niya ang ating bida na dahan-dahan lumalayo sa kanya. Mabilis na nitong hinabol si Shu at sinabing tumigil ka. Sunod nito ay tinanong niya si Shu kung ano ang ginawa niya sa mga shurikens niya. Sinabi lang naman ng ating bida na maintenance lang ang ginagawa niya sa MG ito na may kasama pang wax at dasal. Sabay mabilis itong tumakbo dahil mukhang hindi naman daw maniniwala sa sinasabi niya ang galit na si Noji. Samantala agad din naman nagsunuran ang mga ito at hinahanap nila kung nasaan na sila Yishao at Noji. Hanggang sa ituro ng isang cultivator ang ating bida habang hinahabol ni Noji. Habang tumatakas nga si Shu mula kay Noji ay sinabi ng mga cultivator na malapit na itong mahabol ni Noji at iniisip pa kung sino ang mananalo pag naglaban ang mga ito. Sinabi naman ng isa na malamang si Noji dahil maging si Yishao ay natakot sa kanya. Hindi naman kumikibo si Coral habang nakikita ang sitwasyon ng ating bida, pero bakas agad ang tuwa sa kanyang mga mukha nang sabihin ng lalaki na ito na tutulungan niya ang ating bida pero ito na umano ang una at huling pagkakataon na tutulungan niya ito, gayunpaman ay nagpasalamat pa din sa kanya si Coral. Mabilis nga itong naglaho sa kanyang tabi, at nagdasal naman si Coral para sa kaligtasan ng ating bida. Habang nakatingin nga ang ating bida kay Noji ay naisip nito na matapos ito mag-berserk mode ay malaki ang naging improvement sa bilis at lakas nito na parabang nasa peak na ng B-rank kaya naman iniisip ni Shu kung sino ang maaaring makatalo kay Noji. Naiiyak na nga ito habang tumatakbo at sinasabing si Yishao dapat ang hinahabol mo hindi ako. Hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan na itong nakahabol sa ating bida at nakahanda na para sa kanyang pag-atake. Pero may tila kung anong asul na bagay ang patungo kay Noji, matapos nito ay ginamit ng lalaking ito mula sa Immortals ang kanyang kapangyarihan upang maitulak pabalik si Noji. Tinanong nga ni Noji kung nais din ba nitong mamatay. Habang si Shu naman ay nagtataka sa kung bakit siya tinutulungan ng miyembro ng Immortals, pero hindi daw umano ito ang tamang panahon para mag-isip ngayon dahil kailangan niyang makalayo kay Noji. Mabilis ngang tumakbo ang ating bida patungo sa isang lagusan habang ang miyembro ng Immortals na ito ay nakaabang sa gagawin ni Noji. Mabilis lang naman siyang nilagpasan ni Noji habang sinasabi na hindi makakalimutan ng Kamisho ang ginawa niya ngayong araw, pero hindi lang naman ito kumibo at hinayaan niyang makaalis agad si Noji. Ilang sandali pa ay may tila kung ano nang hawak si Noji isang bote na tila may asul na potion sa loob. Samantala mabilis namang tumatakbo ang ating bida sa pagnanais na makatakas at mas makalayo pa kay Noji, hanggang sa ilang sandali pa ay naramdaman nitong papalapit na naman sa kanya si Noji kaya kailangan umano niyang makagawa ng paraan upang ma-distract ito. Muli ngang nag-ilaw ang bombilya senyales na gumana na naman ang matabang utak ng ating bida, inilabas nga nito ang dalawa niyang spirit swords. Habang si Noji naman ay kasalukuyang hinahanap ang ating bida, may batong tumama sa mga mas malalaki pang bato sa lagusan dahilan upang mapansin niya ang mga characters na nakasulat dito at tingin daw ni Noji ay mga clue ito upang makapunta sa Formation I. Agad-agad nga ay tinanglawan nito ni Noji at nabasa ang mga katagang, "Ako ang Diyos na natrap 10,000 taon na ang nakakaraan, kailangan kita upang tawagan ang 911 at bayaran ang aking piyansa pag nagawa mo ito ay tutulungan kita upang maging A-rank ka at kasama pa ang bank account ng loko." Na-stun nga si Noji sa nabasa niyang ito at bakit daw ba ang mga miyembro ng Dragnet ay masyadong isip bata with negative emotions syempre, sa bawat daanan nga ni Noji ay may mga kung anong nakasulat ang nakikita nito kaya naman patuloy ang pagbibigay niya ng negative emotion sa ating bida. Pero hindi nagtagal ay masyado na itong napipikon sa kanyang mga nababasa kaya naman lalong nagliyab ang aura nito habang kunot-kunot na ang ulo sa galit. Habang tumatakbo at tuloy-tuloy sa pagsusulat sa pader ang ating bida ay narinig nito ang sigaw ni Noji patungkol sa kung kailan pa nag-umpisang mag-recruit ang Dragnet ng Turrent Adong katulad ng ating bida, habang iniisip lang naman ng ating bida na malakas pala ang boses nito pero kailan kaya matatapos ang berserk mode niya.
Hanggang sa ilang sandali pa ay nagulat ito, napatigil nga ang ating bida nang makita niya na iisa na lang ang daanan sa napuntahan niya at dahil pababa pa nga ang lagusan na ito ay mas pabor umano ito kay Noji kaya siguradong mahahabol siya nito. Ilang sandali pa nga ay naabutan na siya ni Noji kaya naman iniisip ng ating bida na kailangan niyang mapabagal ito at naalala nga niya kung paano niya sinilaw si Noji gamit ang kanyang mga salamin. Kaya naman nang malapit na si Noji sa kanya ay napapaisip ito sa kung anong ginagawa ng ating bida. Tinali nga ng loko ang salamin sa likod ng kanyang ulo, upang masilaw si Noji habang nakasunod ito sa kanya. Kaya naman napasigaw na lang ito at sinabing tarantado ka talaga. Tumalon nga ang ating bida sa lagusan na agad namang sinundan ni Noji kahit pa nasisilaw ito dahilan upang tuloy-tuloy ang pagbibigay nito ng negative emotion sa ating bida. Iniisip naman ni Shu habang tumatakbo ito na na-activate umano ang automatic high beam butap niya gamit ang kanyang star power kaya automatic na ito at di na niya kailangang mag-fuse ng spiritual energy niya upang patuloy na magliwanag ang salamin. Makikita namang nahihirapan ngang humabol si Noji dahil sa ginawang ito ng ating bida dahil mismong ang daan ay hindi niya makita. Hanggang sa ilang sandali pa ang nakalipas ay unti-unting nawala ang liwanag na sumisilaw sa kanya. Kaya iniisip ni Noji kung naubos na ang spiritual power ni Shu kaya naman hindi na niya magamit ang spiritual tool at kung ganun nga daw ang sitwasyon ay pagkakataon na niya ito. Mabilis nga itong lumapit sa ating bida upang atakihin ito pero bigla itong nagulat dahil muling ginamit ni Shu ang salamin habang iniisip na may flash mode pala ang sun mirror na ito. Sinabi nga ni Shu kay Noji na itaas mo ang iyong mga kamay na papalibutan na kita. Habang si Noji naman na kasalukuyang nasisilaw pa din ay sinabing humanda ka at papatayin talaga kita.